Let me begin by just giving you a very simple story on how war would affect our lives. Ang nanay ko po ay mestiza, Maranao. Ang lola ko ang Maranao. Lolo ko Chinese, yung galing talagang Xiamen. But my father is Cebuano. We trace our lineage from the father, so Cebuano ako, but I never stayed there for a moment. Then, ang anak ko, yung vice mayor ngayon, nag-asawa yan ng Moro lady. Ang nanay niya, Maranao, ang tatay niya, taga dito, Tausug, Sangkola ng Hulo. Alam mo, noon pa, I was a prosecutor, nasasaktan ako na makikita ko yung gera na, especially yung dito. Di masya, iba yung sa Communist Party of the Philippines. Na may mga pinsan ako na iminilef noon dyan sa Lanao. And I would always say, kailan pa ito matapos itong gera na to? Because basically, walang tao na gustong pumatay at mamatay. Di ang problema nito, may mga tao na gusto nila ang ibang paraan, just like the Communist Party of the Philippines. Kunin nila ayaw ng eleksyon, kundi force of arms. Yun ang naka-diferensya. Because we really do not believe in killing people just to get control of government. You have to have, sino bang maniwala na maging presidente ako? What's how destiny of this planet go? Andito naman sa alam nila yung mga Moro na ang anak ko, mga Tausog. Kaya lang, may diferensya tayo. So, ang trabaho ko when I became president was really to seek peace, not war. At inumpisahan ko na kaagad yung peace talks, pati yung mga tao dito, pati kay Noor, kilala kami matagal na. I've been telling him, Noor, can we just talk about, tapos maghanap tayo ng paraan kung paano. So with the Communist Party of the Philippines, as a matter of fact, wala nga nakalam, not even Secretary Lorenzana, bigla na lang silang na-surprise that I will declare a truce. Yun gusto kong ipakita sa kanila. Na without their urging, without their asking for it, binigay ko na kaagad to show good faith na gusto kong pag-usap tayo ng mapayapa. Yung nag-iba ang isip ko because one day, sabi ni Secretary of Defense, marami naman nangamatay mga sundalo at injured seriously because of getting blind. Sabi ko, anong klase ito? So I decided to leave. Pasok agad sila ng statement na sana kagabi pa man sana, i-ceasefire na rin namin. Sabi ko, huwag mo akong lukuhin. So, yun ngayon. But we are still pursuing the talks with or without season. Dito, ready na kami, I don't know, but it would come within this month. As Duresa and the guys na sa government panel to talk to Noor. At kung maaari isabay ko na lang kasi magastos yung isa't isa. Pwede naman yung in the discussion, half of the discussion with Noor and half of the discussion would be with the MILF. So, may sabi ko, in the meantime, huwag ninyong do not. But the problem is itong Abu Sayyaf, or I really don't know whose identity for what. Kasi hindi naman, I have been talking to Noor, sabi niya, sige lang, ba't hindi ko kasi kaya itong minsan. Well, anyway, sabi ko, those who want to destroy us, then you have to destroy. We not only fight, we destroy. Kaya kung hindi, wala naman mangyari. Wala naman kausapan. Ako, anytime,
I can sit down and talk peace to them. And anytime I can request the armed forces of the Philippines to just stay put. Ang problema sila. Ngayon, itong mga komunista, kung if it is to their favor, Geneva Convention, treatment of prisoners. Pag hindi sang-ayon sa kanilang fighting stance, using the landmines, walang Geneva Convention. Sabi ko, kung ganon kayo, wala talagang kapayapaan to. Sabi ko, you started the war 45 years ago. Do you want to continue for another 45 years? Sabi ko, kami sa gobyerno, gusto namin. Kayo. Ito kayong mga taga-tausog, mga taga-hulo. Alam naman ninyo yan, baski saan. Lahat ang tausog sa Davao may deputy mayor. Lahat tinutulungan ko doon. Kasi ayaw ko ng gulo. At yung marinig ko na inaapi-api kayo, gusto ko tabla tayo. Ako by Dugong Moro, kuya naman siguro, naintindihan ninyo yan. At pwede ba tayong mag-usap? In the meantime, we do not fight. But pag inatake yung mga sundalo ng gobyerno, wala akong magawa. Kisa kami yung mamatay, di kayo na lang. Mahirap man yan na sabihin ko sa kanila, tanga ka lang dyan kasi may ceasefire. So you have to be very vigilant, of course, the soldiers of the Republic. And sa lahat ng bagay na kailangan ninyo para manalo kayo, iibibigay ko. Sa panahon ko, wala kayong problema. Okay na ang bayan natin sa akin. Hinahabol ko na lang ang droga. Kasi dyan, sinisira talaga ang aking. Yung mga overseas workers, namamatay sila sa trabaho, papadala ng pera dito, kalain lang nag-aaral yung anak niya, they think that it is spent for education, long before they knew na nalulong na pala sa droga or biktima ng durugista. Either hold up, rape. Hindi ko maintindihan kasi ito minsang sitwasyon natin. But I would not want to criticize again anybody. I was just giving a retort of what I heard. But I'm sorry, I'm not ready to entangle. Pero ito lang, along the way, sabi nila, sige sila count dyan, 1,000 na halos ang namatay. Bakit? Ilan ba ang Pilipinong inosente na namatay in the wake of this drug crisis? Ako sa Davao, talagang hinabi ko, pag ikaw'y drogista, hold-upper, kidnapper, talagang papatayin kita. At talagang pinatay ko. Huwag na tayo magbulahan dyan. And Davao was able to grow a little bit. It is now a progressive city. Na-maintain ko yung control, even din now president. Mabuti naman si Inday yung anak kong naging mayor. At least yung mga hold. Happy lahat kasi kami doon, Maranao o Tausog, because they can go to me anytime. I have this connection with them. Though, maski kunti lang, yung mga anak ko, mga apo ko, Tausog pareho. Isang linya ng ano ko, Tausog. So ayaw ko magipag-away sa inyo kung maaari. Mag-usap na lang tayo. I hate, of course, to kill people. But paunahan ang mga trupa ng gobyerno, mahirap yan. Pero if there's anybody more interested in this Philippines ngayon, especially peace with the Tausog and with the rest of Mindanao, ako. Wala na sigurong presidente after me na unless you elect a Moro president. Sana panahon na. Pero sabi ko, para makauwi na lang itong mga tropa, baski ganun sila, they enjoy the peace of the land, they can go back to their families. Pati sila, worried dyan. May mga pamilya na iwan yan. May nandoon yung drug sa Mindanao, sa Manila pinakamalakas, and even in Mindanao. So,
everybody is under stress. Mag-isip pa sila dito kung paano na gawin trabaho nila. Mag-isip pa sila doon na iniwanan nila mga pamilya nila. Inaakyat ang bahay, nire-rape, pinapatay yung mga bata, o hindi inaatsa. So, I pose this question. Ilang namatay sa itong gera na ito sa droga? At ilang na namatay na itong rebellion sa Mindanao? Mag-usap na lang tayo, then we can have a demarcation kung ano ang gusto niyo. But we cannot return to you. Kasi napunta kami ng Mindanao, tatay ko, binata pa, nakapag-asawa ng Mindanaoan. So, hindi na kami pwede, mga Kristiyanos dito, wala nang mauwian doon. Migrants na yan eh. So we have to understand each other, for after all, only because of religion, daradala ng mga Espanyol, ang Islam dito sa Mindanao. But Islam was ahead, by I said, almost 65 to 70 years. Ang Islam nandito na sa Mindanao. Naintindihan ko yan. O sa akin medyo na inaagaw sa inyo, hindi. Hindi agawin yan kasi nandito na kami pinanganak. Ano ba naman ang kasalanan namin? So I would like to appeal to all that we stop this war. I'm pleading para wala nagdugo. I will talk to you. Nahiya nga ako hindi makalabas sa kampo, but I have a briefing and I have to take off because kailangan mag-take off ako, may araw pa. Wala man ng, I cannot even provide you with sa actual, if you agree for a peace, I will lengthen the runway and make it operational day and night. Yan ang sinasabi ko sa inyo. And I will bring the Arab investors here para wala kayo masyadong dynamics. Garanti mo lang ako na gusto na ninyong maghinto sa away at mag-usap tayo. But lastly also, I address myself to you directly. Wala kayong problema. Lahat ng kailangan ninyo that would place you in a superior position to do your war, you will have it. As long as we are at war. Wala kayong problema. Lahat ng hiningi ninyo, inyong ospital, bago lahat, MRI, yung Barrick, it's a machine na yung matagal na when you are not extracted easily kasi may bakbakan pa. At you are may gangrene ng medyo umiitim na you can just mayroon na yan doon sa And I have placed mga jet ko, binigay ko na sa armed forces sa inyo. Yung jet ko, ambulance. Even if there is only one patient, ilipad kayo, use the plane. Yung Fokker ng presidente yan. Kayo na ang sumakay, lalo na kung kayo ay kailangan ng medical attention, you can have it. Ako, mag-commercial na lang ako. Okay ang commercial. Wala namang problema, in-inspeksyon naman lahat. So, what's the problem? Security risk, how can that be? May X-ray nga dyan Delikado ka lang kung buksan mo yung pinto ng aeroplano tapos lumundag ka doon. Hindi ng problema ng piloto yan. Problema na presidente na. So, I'm here to assure you. Now, I'm renovating your one big building, original, sa medical center niyo. And I'm putting up another one. You have 4 state-of-the-art na karamihan sa inyo, kidney. Sa alat yan kasi minsan gulay lang, nilulubog ninyo sa para masarap. So, karamihan yung kidney, yung laser. Wala nang, may nakita ako niyan, yung laser light. Nakikita ko doon sa motor, pumuputok yung bato. Yun. Yung sakit na sa utid, punta yan na. Pa-injection ka na sa doktor mo.
iwaka pa. Mawakig ang puta. Ano ba bata? Kaya magbili ng kondon? Yan, iba yun. Mahirap yung may katika ng ganon. Kamot ka ng kamot, barilan dyan. So, I said, you'd not be wanting. There will never be a time magsabi na pabayaan ng armed forces, hindi nabigyan ito, hindi nabigyan nun. And even in the art of fighting, your equipments will be there. And we will have more of that. Sabi ko kay, bilhin mo kailangan para superior ang fighting natin, including the spirit. So, yan lang ang mensahe ko. Trabaho lang tayo for this republic. Yun naman mga tao talaga ang babayad sa atin. And at the same time, before I leave, I reiterate my commitment to the Moro people, to the Tausug, na gusto ko po matapos ang giran to at makauwi na rin ang sundalo. May mga pamilya rin sila. At maghintay na lang tayo ng gira sa China. Baka, gira rin tayo ng mga gago. Hirap yan. Medyo wala tayong missile, pero hand to hand, kaya. Kita mo, puro syagit mo lang. Kita mo ba kungpo-kungpo? If China has a state of the art, nakikinig sila dito sa akin real time. Marunong na yan, mayaman na. They have this electronic. Kaya sabihin ko rin sa inyo, yung droga, yung nagsibata nandoon na sa China. So there's a digital map there. May mga kami, pero wala kaming mukha, pangalan lang. Pero ilya lang, Wong Chusi. Yan sila ang nagdidirect. Tawag lang. Pag na yan, makikita na nila ang mapa. I-zoom in mo sa tundo. Pandakan. Pasok mo dyan, yung may tindahan dyan, no? Tapos, kunin mo yung pera maya sa kami ng City Hall, may kotse doon ang pera number. How do we fight that? Punta tayo ng China. Kung ready na kayo ngayon, alis na tayo. Punta tayo doon. Kung kaya natin. But it's not the devolved. Kaya sabi nga ni Ramos, tanungin mo lang sa mga sundalo kung paano ako na presidente. Ramos said na ganito yung gawin natin. Being the statesman of the Republic of the Philippines, sinundin ko. I had a soft landing sa judgment. Ganun, no? Huwag mo siyadong Hindi tayo apurado na makipag-gira. Apurado tayo na makipag-usap. So with that, I have to fly home. I have about a few minutes of light to take off. If you happen to, by the way, yung mga Medal of Valor ninyo, I met one in Bulusan. Medyo yung kamay niya hindi na masyado maganda. Binigay ko siya ng Magnum 357. Ginawaan ko siya ng holster dito. Kasi ang draw niya dito na. Sabi ko, mag-practice ka. Kasi yung isa medyo, yung dalawang Medal of Valor ninyo, bigyan ko rin ng yung mga kaliber na hindi niya. Parang collection yan, matanda na ako. Nawala na sa akin yung trabaho na, mamatay ako sa trabaho nito. Wala na, 71 years old. Binigay ko na sa mga anak ko, but if you, ibigay ko. Ang sunod na Medal of Valor, taga rito, magpadala rin ako ng bagong baril at ipahiram ko sa inyo yung girlfriend ko. 1 month lang. Huwag mong ipasa sa iba. Kung sundalo ba naman, utang na, all for one, one for all, buang na. Huwag dyan. Hindi kasali yan. Ano lang yan? Sabihin ko na, itong, baski anong klaseng mukha niya pagka Medal of Valor. Gwapo yan. Magandang lalaki yan. Huwag kang mag-alala. Totoo. One sidearm, maganda. At yung girlfriend ko na medyo matanda na lang. Ito yung bago akin lang. Yung luma. Maraming salamat po.
talaga nga